love shoutout sa ating lahat dyan at welcome back sa ating channel, Tato Vlogs. Ayan, for this video guys ay babasa tayo ng kwento. Ayan, let's go! Ayan guys, ito yung unang bahagi ng ating kwento. Ang kwenteng ito ay tungkol sa magkakapatid na daga. Taga-probinsya si Kiko habang taga-syudad naman si Tomas. Kahit magkakalayo sila'y malapit sila sa isa't isa. Sa katunayan, madalas silang nagsusulatan para ayain ang isa't isa upang bumisita sa kanilang tirahan. Isang araw, naisip ni Tomas na bisitahin si Kiko. Tuwang-tuwa si Kiko at agad-agad ay naghanda sa pagdating ng kapatid. Pagkatapos ng dalawang mahabang araw na paglalakbay, nakarating din si Tomas sa bahay ni Kiko sa probinsya. "Kamusta ang biyahe mo?" tanong ni Kiko. "Napakatagal ng biyahe ko. Kinakailangan kong sumakay ng barko ng isang araw at pagkatapos ay sumakay ng bus nang napakatagal para makarating dito. Natuwa akong nakarating din dito pero sobra akong napagod at nagutom," sagot ni Tomas. "Halika't kumain ka't magpahinga," aya ni Kiko. Nagsalo sa hapunan sina Tomas at Kiko. Ito lang ba ang kinakain mo, Kiko? Mais at munggo?" tanong ni Tomas. Ayaw mo ba ng mais at munggo? Pwede rin kitang ipaghanda ng iba't ibang uri ng gulay o kaya'y prutas, sagot ni Kiko. "Wala bang kiso? Sa syudad, napakaraming uri ng kiso ang pwedeng kainin. Napakasarap ng mga kisong natikman ko at nanggaling pa ang mga iyon sa ibang mga bansa," pagmamalaki ni Tomas. "Talaga? Parang gusto ko lang pumunta sa syudad para lang matikman ang kisong sinasabi mo," sabi ni Kiko. "Bakit hindi? Bisitahin mo ako minsan," aya ni Tomas. Napakasaya ng magkakapatid na nagkasama silang muli. Kinabukasan, madilim pa lang ay gising na si Kiko at handa nang magtrabaho. "Ang aga mo namang gumising," sabi ni Tomas na umihigap pa. "Maaga talaga akong gumigising para marami akong matapos na trabaho bago magtanghali," sagot ni Kiko. "Mas mainit kasi ang araw kapag magtatanghali na. Sa bagay, maaga rin kami gumigising sa syudad para makaiwas sa traffic," sabi ni Tomas. Hindi namin problema ang traffic dito sa probinsya," sabi ni Kiko. "Halika, samahan mo ako sa bukid." Bumangon si Tomas para samahan ang kapatid. Ayan, ipagpatuloy natin. Naglalakad papuntang kabukiran sina Kiko at Tomas. Lilan lang ang nakita niyang bahay. Walang matataas na gusali tulad ng nasa syudad. At wala ring gaanong tao. "Kiko, kaunti lang ba ang tao rito?" tanong niya sa kapatid. 15,000 katao ang kabuang ng populasyon ng bayan namin, sagot ni Kiko. "Aba, kaunti nga ang tao rito sa syudad namin. Mahigit 1.6 ang tao," sabi ni Tomas. "Milyon?" ang sabi naman. "Ang dami namang tao doon. Siguro siksikan kayo," sabi ni Kiko. "Ay, oo naman, siksikan talaga. Saan ka man magpunta sa syudad, wala kang masyadong makikitang malaking espasyo tulad nitong kabukiran," sabi ni Tomas. Habang nakatanaw sa bukid at marami kaming matataas na gusali, dagdag pa ni Tomas. "Naku, ang saya siguro makakita ng matataas na gusali," sabi ni Kiko nang may pananabi. Ayan, excited si Kiko. Pagkatapos magtrabaho sa bukid ay umuwi ng magkakapatid sa bahay ni Kiko. "Ang hirap ng ginawa natin. May mabibilhan ba tayo ng malamig na inumin?" tanong ni Tomas. 3 kilometro ang pinakamalapit na tindahan dito, sagot ni Kiko. "Ano? Ang layo naman nun. Mayroon bang taxi rito?" tanong ni Tomas. Walang taxi rito pero pwede tayong mag-abang ng tricycle kung sakaling may dumaan," sagot ni Kiko. "Baka dapat magsimula na tayong maglakad," sabi ni Tomas. Naglakad sila papuntang tindahan para maghanap ng malamig na mainom.
Sa syudad na tinitirhan ko, laging may malapit na tindahan. Kung kailangan mong pumunta sa isang lugar, pwede kang sumakay ng bus, tricycle, jeep, or kaya MRT, sabi ni Tomas. MRT? Ano yun? Tanong ni Kiko. MRT ang tawag sa mga train na bumabaybay sa iba't ibang bahagi ng syudad, sabi ni Tomas. Wow! Ni minsan ay hindi pa ako nakasakay ng train. Sabi, sana makasakay ako ng MRT, sabi ni Kiko, na ngayon kumbinsido nang dapat siyang bumisita sa syudad. Yan, excited na rin si Kiko na bumisita sa syudad. Nakarating din sa tindahan ang magkakapatid at sa wakas napawi ng malamig na inumin ang kanilang pagkauhaw. Patuloy nang nagkwento si Tomas tungkol sa buhay niya sa syudad. Marami kaming mga mall sa syudad. Ang mall ay isang malaking susaling naglalaman ng iba't ibang tindahan at kainan. Gusto kong makapasok sa isang mall, sabi ni Kiko. Sa ngayon sabik na sabik nang makarating doon. Nagplano ang magkapatid tungkol sa pagtungo ni Kiko sa syudad. Ayan. Pupatuloy natin ang kwento. Excited na si Kiko. Nagbarko ng isang araw at nakabus ng ilang araw. Sina Kiko at Tomas para makarating sa syudad. Ito ang unang pagkakataon na maglalakbay si Kiko, kaya't sabik na sabik siya ng marami niyang gustong makita at mararanasan. Pagdating nila sa syudad ay hindi makapaniwala si Kiko sa dami ng tao at sa tayog ng mga gusali. Napakaraming kutsi, bus, truck at tricycle na dumaraan sa harapan nila ni Tomas. Beep, beep, beep. Ang ingay ng mga busina sa dami ng mga bagong bagay na tila nahihilo si Kiko. O ano ang palagay mo sa syudad? Tanong ni Tomas. Nakakaalin, napakaraming bagong tanawin, sagot ni Kiko. Gulat na gulat si Kiko na nakita niya. Halika, pumunta na tayo sa bahay ko, aya ni Tomas, sabay takbo sa gitna ng kalsada. Susunod sana si Kiko pero biglang may dumaan truck na napakabilis ng takbo. Natakot tuloy si Kiko na natiling nakatayo sa gitna ng daan. Halina, Kiko, tumakbo ka lang ng bilis para di ka masagasaan, sigaw ni Tomas. Pabilis na tumakbo si Kiko papunta sa kanyang kapatid habang iniwasan ang matutulin na sasakyan. Ayan. Basta first time, ayan. Ganyan, diba? Hinihingal si Kiko nang makarating siya sa kinatayuan ni Tomas. Nakaka-nervous naman, bilis ng mga sasakyan. Dito, sabi ni Kiko, dapat lang na matuto kang tumakbo ng mabilis habang tumitingin sa kaliwa at kanan. Payo ni Tomas. Masasanay ka rin. Pero sa palagay ni Kiko, di siya masasanay sa ganito. Halina, sana kadtong iyon ay ang bahay ko, sabi ni Tomas. Punong-puno ng kung ano-anong napulot niya sa syudad. Ang bahay ni Tomas, mayroon siyang kaha ng posporo na ginagawa niyang kama. Mayroon din siyang upuan at misang gawa sa batunis. Maligayang pagdating sa bahay ko, bati ni Tomas. Ang ganda ng bahay mo, sabi ni Kiko. Mayroon bang makakain dito? Yan ang masaya. Dadalhin kita sa malapit na kainan, sabi ni Tomas. Pumunta sa malapit na kainan ang magkakapatid. Akala ni Kiko ay dadaan sila sa harapan, pero dinala siya ni Tomas sa likuran ng kainan. Ngayon kailangan na nating hintayin na makaalis ang lahat ng tao at dumilim bago tayo pumasok. Ang laking handaan nito, sabi ni Tomas. Bakit hintayin pa nating dumilim? Gutom na ako, hindi pa ba tayo pwedeng pumasok? Tanong ni Kiko. Delikadong pumasok ngayon kasi baka hulihin tayo ng kusinero. Mas ligtas na pumasok tayo pag alis niya, sabi ni Tomas. Sumimangot si Kiko dahil sobrang gutom na siya. Pagkatapos ng ilang oras na namatay ang ilaw sa kainan, ngayon pwede na tayong pumasok, bulong ni Tomas.
sabay pasok ng isang siwang sa bintana. Sinundan siya ni Kiko na kabadong-kabado. Tumalon si Tomas patungong kabinet. Sinundan siya ng kapatid sa loob ng kabinet. May mga garapong may lamang tsokolate, candy, biscuit, cupcake. Mayroon din isang malaking bloke na keso. Wow, ang daming pagkain, sigaw ni Kiko. Sabi ko sa'yo, maraming makakain dito sa syudad. Pagmamalaki ni Tomas, binuksan ng magkakapatid ang mga garapon, sinuhukan ang mga laman nito. Subukan kaya natin yung keso, tanong ni Kiko. Kasalukuyan, hinangat-ngat ni Tomas ang plastik na nakabalot sa keso nang biglang sumindi ang ilaw. Narinig nila ang isang napakalakas na busis at ang tunog ng mga nagbagsakang kaldero at kasirnola. Ayan. Bumalik pala ang kusinero. May nakalimutan siya sa kusina nang makita niya ang dalawang daga sa nakabukas na kabinet. Kumuha siya ng walis at sinubukan silang paalisin gamit ito. Hindi ang mga daga, kundi ang mga kalirong kasirnola ang natamaan niya. Napatalon si Tomas at Kiko. Agad silang tumakbo patungo sa bintana at dali-daling lumabas. Tumakbo silang hanggang makarating sila sa bahay ni Tomas. Muntik na tayong mahuli ng kusinero. Akala ko katapusan na natin. Yun ang sabi ni Tomas. Ayan. Magpapaalam na ako sa iyo, mahal kong kapatid, sabi ni Kiko. Ayan, kinabahan na si Kiko. Bakit aalis ka na agad? Tanong ni Tomas. Nakakaaliw man ang buhay dito sa syudad. Mas gusto kong maniraan sa probinsya. At doon ay pwede akong kumain ng mais at munggo ng mapayapa at walang takot sa sagot ni Kiko. Kinabukasan ay umuwi na sa probinsya si Kiko. Nangako naman si Tomas na bibisita sa kanya nang madalas. Ayan guys, at dito nagtatapos ang ating pintong magkakapatid na daga na si Kiko at Tomas. Ayan. Ayan, diba? Sana ayan, naaliw ko kayo. Ayan, thank you so much sa inyong panonood. Ayan, thank you so much. Bye!